Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back mga kaspiro. Muli samahan niyo ako sa aking ginawang pamamana dito sa Taytay, Palawan. Kasama ko yung aking kuya at yung isa kong pamangkin. Nakasumpong naman tayo ng maraming biyaya, kaya samahan niyo kami sa buong kaganapan sa laot. Let's go! Good morning mga kaspiro. Napakaganda ng panahon. At sa ngayon ay mamamana muna ako. Hindi ko na muna tatapusin itong ginagawa namin na kubo-kubo ni nanay dahil ubos na rin ang budget natin at kailangan din natin talagang makahigop ng mainit na sabaw sa panahon na tag-ulan. Paulan-ulan pa rin talaga ngayon. Pero sa awa ng Diyos ay sisikapin natin na makaulam tayo mamaya. Ito na yung kanyang kubo-kubo. Awa ng Diyos, malapit na rin matapos at makakauwi na rin ako sa aking pamilya. Nag-iisa na lang din naman siya, kaya maliit na lang din na kubo-kubo yung ginawa namin sa kanya. Kaya sa nagtatanong, ang tatay ko po ay pinagpahinga na. Ito yung kanyang loob. At gusto ko sana mamaya ay tayo ang magbinyag nito ng kanyang kalan. Nilagyan ko ng pausok kagabi para wala masyadong mga lamok. Yan ang kanyang tulugan. Alright, kaya let's go mga kaspiro. Samahan nyo kami sa at aming gagawing pamamana ngayong araw. Kasama ko si Kuya Abon at yung aking pamangkin pa rin na si Angga. Sana ay makahuli tayo ng marami, makauwi tayo ng ligtas at magkaulam tayo ng masarap. Let's go! Punta na tayo sa laot mga kaspiro. Pero bago yon, dadaan muna kami sa bayan para bumili ng gas. Time check 6:57. Excited na kaagad akong bumaba sa aking mga spot dahil medyo matagal tayong hindi nakabalik dito. Eto nga yung kuiba kung saan ako madalas na nakakapana ng rabbit fish. Ay pasisid pa lang ako nung masalubong ko itong angel fish, pero hindi ko muna pinansin yan at alam kong mayroon ditong rabbit fish at hindi nga ako nagkamali dahil nag-uumpukan sila. Pero may napansin akong mas magandang target kaya hinayaan ko na muna sila. Hinintay ko yung pagbalik ng napakalaking putian. Para sa ating unang kalabit, isang putian na talagang hindi ko inaasahan yung ganitong pagkakatama sa kanya. Mababaw lang yung area na ito mga kaspiro dahil kadalasan ay pinagtataniman ito ng mga tambalang o seaweeds. Kaya isa rin yun sa maganda sa lumalaban ng patas o hindi tayo gumagamit ng illegal dahil hindi ito napapasok kagaya ng mga kompresor dahil naman fishing at sudyo dahil pinaghihigpitan din sila ng mga may-ari ng mga seaweeds. Hindi ko lang kanina nakuna ng video nung mayroong drone na lumapit sa amin siguro para i-check kung anong klaseng hanap buhay yung aming ginagawa at umabantay na ako sa unahan mga kaspiro. Dito ay meron ako nakitang 2 pirasong yellow spotted rabbit fish na nakasilong, kaya hinintay ko yung tamang pagkakataon para ma-double kill sana, pero napansin na nila tayo kaya nagdahan-dahan na sila palayo. Wala na tayong ibang choice kundi pumitas na lang ng isa. Kung mapapansin natin mga kaspiro, may angel fish na naman dito. Talagang hindi ito makakalampas sa akin mamaya dahil napakasarap nitong inihaw. Pero sa ngayon, wag na muna dahil maaga pa.
Napakalalaki na pa naman sana ng mga yellow spotted rabbit fish na ito. Kung hindi ako nagkakamali ay ang 2 piraso umaabot minsan ng 1-2 o 1 kilo. Pabaybayin ko pa sana ito hanggang paloob dahil napakarami talaga ng rabbit fish dito, lalo't minsan ko na lang ito mapanaan sa ngayon. Pero malabo na sa loob kaya hindi ko na pinilit. Grabe, sobrang tagal na hindi napanaan ang spot na ito, kaya naman yung mga yellow spotted rabbit fish ay talagang hindi natatakot sa mga tao. Sumusugod sila o kaya naman kapag nakikita na nila tayo ay nagpapabaya na lang kagaya nito. Hindi ko na nakunan ng video dahil dumaan lang sa ilalim ko. Ito na yung ating pangatlong rabbit fish at pang-4 na isda dahil yung ating unang isda ay isang putian. Sobrang aamo na ng mga isda dito ngayon, hindi kagaya dati na kailangan talagang pagtiyagaan na taguan sa mga bato at magsikap para mahuli sila. Ngayon ay sumusugod na sila sa tao dahil nga matagal na itong hindi napanaan. Yung mga pamangkin ko kasi at yung kuya ko na kasama natin ngayon, hindi sila nakakaabot sa area dito. Medyo may kalayuan na kasi ito. Kung hindi ka magbabangka gamit ang makina ay hindi mo na ito mararating dahil sila sibid lang yung kanilang sinasakyan o yung sinasagwan na maliliit na bangka. At dito mga kaspiro ay hindi na ako nakapagtimpi pa dahil medyo nagugutom na rin kami. Saktong malapit kami sa isla at mayroon tayong mapag-iihawan ng angel fish na ito. Sobrang lapit niya at dikit sa bato kaya hinintay ko muna na makalampas siya sa bato bago ko tuluyang pinana. Pag-ihaw. Shoutout kay Bay Michael na Elliot. Paborito niya itong inihaw na isda na ito. Nagpatuloy lang ako sa pagbaybay ng bahura na ito mga kaspiro. Dito ay pasisid pa lang ako nung nagsagawa ako ng pag fish call. Nagbabaka sakaling baka mayroong isda na lumapit sa atin. At dito nga mayroon akong 2 Spanish flag snappers na nakita. Kaya hinintay kong tamang distansya para tuluyan kong makalabitan. Mabuti na lang ay lumingon muna ako sa aking gawing kaliwa. At nakita kong mayroon 2 pirasong lapu-lapu na napakalapit pala sa akin. Hanggang sa dinahan-dahan kong iikot yung aking pana para hindi siya magulat. At nung masintrohan na siya ay tinuluyan ko ng kalabitan. Kung papansin nyo mga kaspiro, may mga lubid tayong dinadaanan. Yan po ay mga seaweeds o tambalang.
Matapos kong maituhog sa buya ay muli akong nagload ng pana para balikan pa yung isang lapu-lapu na kasama niya kanina. Nakikita ko na siya kung saan siya nakapwesto, pero bago ko tinuluyang kalabitan ay nagbaka sakali pa kung baka mayroon pang ibang isda na lumapit sa atin na medyo malaki at higit na kapaki-pakinabang. Pero nung matiyak nating walang ibang isda ay pinagtuunan ko na siya ng pansin. Dito ay nakita kong papalapit sa akin yung aking pamangkin sakay ng bangka, kaya dito sa huling sisid ay pinana ko na itong rabbit fish. Ang dami kong nilampasan ng mga ganitong klaseng isda, mga kaspiro, sa paghahangad na makahuli tayo ng lapu-lapu. Medyo mahal kasi ang presyo dito, kaya sila yung hinahunting namin. Mag-ihaw muna tayo dito, mga kaspiro, para hindi kumakalam yung tiyan habang namamana. Sakto na malapit lang tayo sa isla, kaya ihawan muna natin dito para makapagpatuloy tayo ng pamamana ulit. Isla ng Tagbulo. Ihawin natin itong angelfish, napakataba niya. Pagkatapos namin makapag-ihaw sa isla, bumalik na kami sa bangka para doon na kumain. Habang nagbibiyahe kami ay patuloy ang subo para kung sakaling makadating na tayo sa spot ay makakasisid na tayo kaagad. Ngayon mapanawak ulit nito pag-ihaw sa bahay. Bumaba na sila. Bago pa ako sumisid ay mayroon ako nakitang 2 pirasong yellow spotted rabbit fish, kaya nagbaka sakali akong mag-ambush, baka sakaling bumalik. Pero sa pag-aambush ay mayroon akong nakitang big dot o coral trout na tinatawag sa aming Mungo Tiger. Kaya lang sa tiyan lang tinamaan, naging dahilan kung bakit napunit yung kanyang sugat at tuluyang nakawala. Mataba yung inihaw natin sa isla na angelfish na tinatawag naman sa Tagalog na kuro o adlo sa ibang tawag o bandor. Kaya naman dito sa pagkakataong ito ay wala akong ibang nakitang isda maliban sa kanya. Undersize pa kasi itong sumugod sa atin na Spanish flag snappers, kaya pinana ako na itong angelfish para may maiihaw sa bahay.
Pagkatapos ng pangyayari nito mga kaspiro ay umabante ako sa unahan kung saan nakasumpong tayo ng 2 pirasong mamsa. Range na sana pero hindi ko pinilit dahil hindi advisable yung pwesto na mapana. Isa pa ay hindi talaga pwedeng sugurin dahil napakaraming batfish na nagpapahinga. Baka sakaling maspok ito, walang mangyayari. Kaya hinintay ko na lang na makaabante sila sa unahan para wala nang istorbo. Hinintay ko rin kasi yung tamang pagkakataon, baka sakaling madouble kill natin. Insakto yung aking kalkulasyon na dito sila tatagos, pero sumunod pa yung isang batfish. Pero sa pagkakataong ito mga kaspiro ay medyo magandang pwesto na yung ating kalagayan dahil hindi ako nila nakikita. Kaya hindi ko na sinayang yung pagkakataong ito mga kaspiro. Hindi na ako nang hangad na ma-double kill pa. Importante, makahuli tayo kahit isa. Hindi pa man gaano kalakihan mga kaspiro pero napakahalaga na ito para sa taong nangangailangan. Talaga ba double? Sa unahan lang ng konti mga kaspiro, mayroon akong kuweba na madalas pinapanaan din ng mga GT. Kaya nagbaka sakali akong baka may GT rin. At hindi nga ako nagkamali dahil mayroon ding 2 piraso. Muntikan pa tayong sumablay dahil medyo malilikot at nakakalito. Wala sila sa kuweba kung saan madalas natin napapanaan ng GT. Nandito sila sa kapirasong bato na nakapahiwalay. Ay ka, muntikan pa tayong magsalawahan. Mabuti na lang talaga ay bumalik pa yung isa. Same spot pa rin, binalikan ko lang ng pag-ambush mga kaspiro dahil nakapansin ako ng napakarami ng territorial dito.
Hinahanap ko yung pinakananay nila mga kaspiro. Hindi ko alam, nandito pala sa kabilang side. Mabuti na lang napalingon tayo kaya meron tayong napagtuunan ng pansin. Alas 2:20. Tama na, may na siguro ako. Sunduin ko lang sila. Ito na yung ating naging huling isda para sa araw na ito mga kaspiro. Paano? Nakadagdag tayo dito. Ayun, dalawang titi, pero hindi pa ganong malalaki. Alright mga kaspiro, nandito tayo sa Pangkalan muna. Kilo natin yung ating lahat yung leopard at yung natin kung magkano yung bili nila dito ng coral trout. Baka sakaling maganda ay dito natin dadalhin palagi. Mga kaspiro, tag 250 ang kilo ng coral trout na leopard. Brown suno nga lang yun, hindi pa yun yung red, pero kwartang linaw na. Yung tatlong pirasong isda binayaran ng 372. Okay, ito yung ating konti lang. Wala. Talagang nagkaloob sa atin. Kahit pa paano. Blessing yan. Ayun o. Alright. Saan? Wala pa. Isang ganto ang pinaiwan ko. Ganyan kalaki rin. Saka isang puro. 3-4 dong. Okay, naka 3.4 yung ating rabbit fish. Yung mga putian. 4 din, pupyang.
Alright, Kaspiro, palit tayo ng matador dahil pagod na rin yung isa. Kaya, ayan. Hinga muna. Palay! Diyan ka pala namin. Nurse ka lang. Mataba yan, lalo na yung naghihiwa. Mataba talaga ako ito. Mataba yan. Dapat may tagaugas din. Diba? Ayan. Sure. Okay, patulong na. Yan na yung pamalo. Nainip kasi si Rita maghintay eh. Ano kasi ang Yung ihaw. Angel fish. At mayroon ng pinirito na mamsa. Ito. 3 hiwa. Yung iba ay pinamigay ko rin sa kapitbahay. Tapos dito ay mayroon din tayong sinabawan. Ito. Sinabawan na mamsa. Ulo at buntot. Okay. Ayun mga Kaspiro, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa mga silent viewers. Ganon din sa mga customers natin sa YouTube affiliate na bumili ng ating mga product. Maraming salamat po. Ganon din sa mga patuloy na nag-aabang ng ating mga latest video. Maraming salamat kay Judel Melissa. Shoutout sa iyo. Johnny J. 10, Boyet Villacorte, Joel Antonio, Romel Navarrete, Ginny Somo Ocrancudo, Rini Alisin ng Pasay City, Modisto Paul, shoutout din kay Ma'am Dimple, Kasalom TV, Manoy Neil Vlog, Simeon Condes, Cariño Kayadong and Family, ganon din kay Mix Channel, kay Father and Son Fishing TV, Madimix, kay Judo Oliva, at Denise De La Cruz and Family ng Naay Cavite, Patrick Pahala, shoutout din ng Kiis A, ganon din kay Loria Vidal, maraming salamat po, Rubin Lara. At sa mga hindi nag-i-skip ng ads natin, maraming salamat po. Malaking tulong po yan sa amin. Ganon din kay Larimos Hilario Lacochero, shout out. Kay Napolitano Glenn, J. Mars Grasota, shout out din. Christy Tuto Kawaling, kay Darrell Sante Roldan, Sir Denise, Eduardo Poblete. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa mga local spiro ng Palawan. Marcelo Bernaldez, shoutout din kay Nanay Ruby Channel. Ganon din kay Ruel Suay Baguio, kay Mauricio Pujas and Family ng Camiguin Island, Frederick Mendoza, Pancho Pantino ng PRM Rapo Albay, kay Hel Bilog, Christian Alcones and Family ng San Teodoro or Mindoro, Alex Bag, shoutout din kay Nixon Echon Hanford ng San Jose, Caluya Antique, Juby Gasita, shoutout, General Tirado, Jojo Jornadal, maraming salamat din kay Kim Vilyases, Danilo Achud Springs Adalim, Renato Disolok, LB Albento, Laika Lopez, La Army Disolok, Ryan Disolok, Tricia Disolok, Rocky Disolok, Bibi Disolok at Idna Disolok ng Babatngon Leyte. Maraming salamat po sa Disolok family. Ganon din kay Jake Abner Esper Fishing, Nui Patiliano o Patilano, maraming salamat. Chris Santo Aquino ng Carlos City, Pangasinan, maraming salamat din. Idi Muradas, shout out daw sa pinsan niyang si Rodito Pastetio Junior ng QC. Maraming salamat po. Nestor De La Rosa, Rosia Teleros, maraming salamat ng Hinanduyan Southern Leyte. Regine Pasco na hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po ma'am. Kay Junior Adventure, shout out din kay Spartan, Gregorio Harden, Cesar Rableng, Art Gubalo ng Eastern Samar, kay Air Handmade Rubber Bushing, maraming salamat din kay Sandugo OFW, Erlin TV, Tony sa Arenas, kay Jonel Borak, request niya ay gusto niya makita yung ating roller head, yung papaano ang sit up nyon. Hayaan mo po sa susunod natin video bro. Joseph
Drigoza ng Oton, Iloilo, Smiling Golden Retriever. At shoutout daw sa Alaw family. Ganon din kay Daday ng Pirates Palawan. Maraming salamat sa mga taga Pirates, yung mga supporters natin dyan sa Diluna family. Kay April Rose, maraming salamat. Fortaleza Arnel, shoutout din. Shoutout daw kay Batch 88 Barangay Arena Samar. Maraming salamat po kay Jeffrey Rebas ng San Vicente Sablayan Occidental Mindoro. Roberto Patalagsa, Joey Ekeas, maraming salamat po. Ronnie Manching, Bobet ng Montalban Rizal, Jasper TV, Buddy Buckley, shout out bro. Kay Ira Antonio o Anthony Antonio ng Buruangan Aklan, shout out din kay Mary Rose Briones. Ganon din kay Jubilin Merang, Eduardo Yonzon, shout out. Noel Kors, Julito Cuesta, Ronilito Arpon, Charlie Alpa, Notherbik Magsodlo, shout out din daw sa kanyang loving wife na si Erlenda. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. At ganon din sa ating mga nag-comment sa previous video natin. Hindi ko nire-react dahil mawawala sa comment section kapag nire-react ko at nagre-reply ako, kaya hindi ko na mababanggit sa shoutout. Kaya sa mga nagko-comment ng huli na hindi ko na nare-react, pagpasensyahan niyo na po. Maraming salamat kay Jerwin na silent viewers natin. Maraming salamat din kay Ronil Bituin at sa family Bituin ng Lopez Quezon. Maraming salamat po mga kaspiro. Hanggang sa muli, ingat po tayo palagi.